Muli kaming bumabati na mapagpalang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Good morning po. Muli binigyan tayo ng mapagpalang umaga ng ating Panginoon. Panibagong buhat kalakasan ang ating natanggap mula sa Kanya. Pasalamatan natin siya. Araw ho ng Tuesday, April 20. Good morning po. Muli tayo'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kakain tayo ng tinapay ng buhay sa umagang ito upang maging kalakasan natin sa buong maghapon. Maganda po ang ating topic sa umagang ito. Ngunit bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay humiling ng patnubay sa ating Panginoon. Mapagpalang Diyos na nasa langit ang tahanan. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat sa panibagong buhat kalakasan pinagkulob niyo. Salamat sa gabay sa buong magdamag namin pansamantala pagpapahinga. Muli humihiling kami ng gabay sa aming pag-aaral sa umagang ito. Salamat, Panginoon, binigyan kami ng pagkakataon muli upang kumain ng tinapay ng buhay sa umagang ito. Patawad sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Ang lahat nito ay pinaparating namin alang-alang sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang topic natin mga kinigiliw kong tagapakinig ay may pinamagatang victory. From victory to victory. Tagumpay tungo sa tagumpay. Paano ba tayo nagtatagumpay? Tayo ba ay nagtagumpay ng tayo lamang? Kasama ba natin ang Panginoon? Sino ang ating mga kabahagi? Ito ang pag-aaralan natin sa umagang ito. Ang mga ilang atleta, ang mga ginigiliw kong tagapakinig, ay dumadaan sa paghihirap bago sila magtagumpay. Ganyan din ang mga ilang businessman. Nagumpisa ito sa maliit na negosyo bago ito lumago. O sa anuman larangan ng ating pamumuhay, tayo nagtagumpay sa isang pagsubok na ating hinarap. Sino ang ating kasama? Sa pamamagitan sa larangan, mga kapatid, sa larangan ng sa Kristiyanong pamumuhay, sa pamamagitan ni Kristo, inilaan ang panunumbalik
pati na pakipagsundo. Ang malaking agwat na ginawa ng kasalanan ay nilagyan ng tulay sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Inilayo tayo sa ating Diyos dahil sa kasalanan. Sabi sa Isaiah 59:2, "But your iniquities have separated you from your God, and your sin have hidden His face from you, so that He will not hear." Pero sa pamamagitan ni Kristo, mga kapatid, inilaan ang panunumbalik na iyon. Isang buo at kumpletong pantubos ang binayad ni Jesus. Sa bisa nito, napatatawad ang mga kasalanan at napanatili ang katarungan ng kautusan. Sa Ephesians 1:7, ang sabi, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His grace." Ang Panginoon lang ang Panginoong Hesus lang ang may kakayahan para mabayaran. Ang lahat ng kasalanan ay nasa kanyang balikat. Siya po ang naging kapalit. Isang buo at kumpletong pantubos ang ibinayad ni Jesus. Yun ang kanyang buhay. Lahat ng nananalig na si Kristo ang nagpapatawad na handog ay maaaring lumapit at tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Maliwanag po yun, lahat ng nananalig. Ito po ay free. Lahat ay pwedeng lumapit at tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, sapagkat sa pamamagitan ng merito ni Kristo nabuksan ang pakipag-ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Maaari tayo, ako o ikaw man, tanggapin ng Diyos bilang kanyang mga anak, at ako'y maaaring mag-angkin at magdiwang sa kanya bilang aking nagmamahal na ama. Sabi po sa aklat ng Juan, 1 John, kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, atin pong buksan. Sa 1 John chapter 5, ang sabi, "Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves Him, who begot, also loves Him, who is begotten of Him." Kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, tayo itinuturing bilang kanyang mga anak. Maliwanag ho yan. At ako o ikaw man, sabi, tayo maaring mag-angkin at magdiwang sa kanya bilang nagmamahal na ama. Yun ho. Ayon sa 1 John chapter 5 verse 1 to 5 ho. Kailangan nating isentro ang ating mga pag-asa sa langit kay Kristo lamang, sapagkat siya ang ating kapalit at katiyakan. Kailangan nating mamuhay kasama siya, mga kapatid. Kailangan nating tanggapin at sumunod sa kanya. Kaya nga sa baptism, ito po ay public declaration. Ang kasunod ho nito ay ang pagsunod. Ngunit hindi tayo makakasunod kung wala tayong pananampalataya. Sabi sa Galatians 2:20, "I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me." Yan mga kapatid, nandyan yung salitang faith. Minsan tayo nalilito, mga kapatid, kung tayo may pananampalataya, makakasunod tayo. Isang halimbawa nito, si Abraham, father of faith.
Huwag po nating paghiwa-hiwalayin ang salitang iyon, mga magkakasama. Faith, obedience, trust, believe, iyan po ay magkakasangkap upang mapanagumpayan natin ang pamumuhay Kristiyano, upang matanggap natin at maipamuhay ang pamumuhay na gaya ng ating Panginoong Hesus. Sumalangsang tayo sa kautusan ng Diyos, at dahil sa mga gawa ng kautusan, walang sino man ang maaaring maging ganap. Ang pinakamabuting pagsisikap na magawa natin sa pamamagitan ng ating sariling lakas ay walang halaga para matugunan ang banal at makatarungang kautusan ating sinuway. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, maaari natin kunin ang katwiran ng anak ng Diyos bilang sapat na katugunan. Ayun. Kung tayo'y mayroong pananampalataya kay Kristo. Tinutugunan ni Kristo ang mga pinag-utos ng kautusan sa kanyang likas na pagkatao. Pinasan niya ang sumpa ng kautusan para sa mga kasalanan at gumawa siya ng pakipagkasundo para sa kanila. Sabi nga sa pamosong talata sa John 3:16, sabi diyan mga kapatid, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that," yan po, whoever believes, yan dyan, maliwanag ho yan, "in Him should not perish, but have an everlasting life." Kahapon na pag-aralan natin mga kapatid na sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay natanggap natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit hindi natin tagapagligtas ang pananampalataya. Si Jesus Christ pa rin po ang ating tagapagligtas. Wala ito nakuha. Ito lamang po ang nagsisilbing kamay o inahawak natin kay Kristo at naglalaan ng kanyang mga merito, ang gamot sa kasalanan. Napakahalaga po bilang mga Kristiyano ay tayo nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kasunod ho nun ay ang obedience. Makakasunod tayo mga kapatid ng maluwag dahil ito ay sa ating pagmamahal. Dati tayo ay slave of sin, ngayon ay slave of Christ. Sabi ni Pablo, hindi na siya ang namumuhay, yung flesh, kundi si Jesus Christ na ang namumuhay sa ating sarili. Ang tunay na pananampalataya ay nag-aangkop ng katwiran ni Kristo at ang makasalanan ay nagiging mananagumpay kay Kristo sapagkat sila ay ginawang kabahagi ng likas ng Diyos. At sa gayoy nagsasama ang dibinidad at ang sangkatauhan. Yun. Ang mga nagsisikap na abutin ang langit sa pamamagitan ng sarili nilang mga gawa sa pagsunod sa kautusan ay sumusubok ng imposibleng bagay. Hindi po natin kaya ng sarili lamang yung sinasabing sa mga gawa. Kailangan meron tayong Kristo. Kailangan nasa pamumuhay natin siya. Doon pa lamang tayo makakagawa, makakasunod sa kautusan. Imposibleng bagay ho yun. Hindi tayo maliligtas kung walang pagsunod, ngunit ang ating paggawa ay hindi dapat sa ating mga sarili. Kailangan gumawa si Kristo sa atin sa kalooban at sa paggawa ng kanyang mabuting kalooban. Sabi nga I can do all things through Christ who strengthening me. Hindi po natin kaya mag-isa. Kailangan ho natin ang ating Panginoong Hesus. Kung maliligtas natin ang ating mga sarili ng sariling magawa, mayroon tayo sa ating mga sarili na dapat pagdiwang. Ang pagsisikap na ginawa natin para magkaroon ng kaligtasan ay kinatawan ng handog ni Cain. Ang lahat
ng magagawa ng mga tao na wala si Kristo ay narumihan ng pagkamakasarili sa kasalanan. Ngunit ang mga nagawa sa pamamagitan ng pananampalataya ay katanggap-tanggap sa Diyos. Alalahanin po natin si Cain at si Abel. Meron hong gusto ang Panginoon. Ang standard ho ng pag-aalay, worship, mga kapatid, isa ay ang ninanais ng Panginoon, ngunit ang ginawa ng isa sa anak ng ating unang magulang ay ang kanyang sariling gusto na pag-worship sa Panginoon. Hindi niya sinunod ang palatuntunan na ninais ng Panginoon. Kapag hinahanap natin ang langit sa pamamagitan ng kabutihan ni Kristo, susulong ang kaluluwa. Pagmasdan natin si Jesus, ang nagtatag at nagsakdal ng ating pananampalataya, maaari tayong magpatuloy mula sa lakas tungo sa isa pang lakas, mula sa tagumpay patuloy sa isang pang tagumpay, sapagkat gumawa ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para sa ating lubos na kaligtasan. Ang sabi sa 1 John 5:4, mga kapatid, for whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Nagiging kabahagi ho tayo ng tagumpay ng Panginoon natin. Nagtagumpay ho ang ating Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon muli upang magkaroon ng koneksyon sa Diyos Ama. Siya lamang po ang ating mediator, wala nang iba. Nagiging kabahagi lang ho tayo ng tagumpay ng ating Panginoon kapag siya'y atin tinanggap, kung tayo'y may pananampalataya at tayo susunod sa Kanya at siya ang ating ipamumuhay sa ating sarili. Kaya nga ho dyan ang sabi, from victory to victory. Tayo kabahagi ng Kanyang tagumpay kung siya ay nasa atin. Bago ho tayo magtapos sa ating morning devotional, pakinggan ho natin ang awitin na inalay ng ating kapatid sa ating mahal na Diyos. Pinapatawad niya ang kasalanan, kapayapaan ating natagpuan. Hinahanda niya ang kinabukasan, kaya't sundin natin ang kautusan. Si Kristo, dahil siya'y tagapagligtas ko. Iniibig ko si Kristo, dahil iniligtas niya ako. Ipaubaya ko na ang lahat kay Kristo, ibibigay ko buong puso. Ang mundo'y akin ang talikuran, dahil inihanda niyang kaligtasan.
si Kristo, dahil siya'y tagapagligtas ko. Iniibig ko si Kristo, dahil iniligtas niya ako. Iniibig ko si Kristo, dahil siya'y tagapagligtas ko. Iniibig ko si Kristo, dahil iniligtas niya ako. Dahil iniligtas niya ako. Amen. Tayo po ay sumandaling manalangin. Amang banal na nasa langit ang tahanan, maraming salamat Panginoon sa tagumpay mo. Kami naging kabahagi sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong biyaya, sa pamamagitan ng aming pananampalataya at pagsunod. Maraming salamat Panginoon sa tinapay ng buhay na magsisilbing kalakasan namin sa buong maghapon na aming pakikibaka, sa aming pagtatrabaho, sa aming paglilingkod sa inyo. Muli humihiling kami ng patnubay. Salamat sa panibagong buhay at kalakasan. Panginoon, sa mandaling ito, special namin dinadalangin ang magulang ng aming kapatid na si Ryan. Siya po ay nangangailangan ng inyong kagalingan na galing sa inyo. Hipuin niyo siya, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay upang siya gumaling. Bigyan niyo sila ng kapayapaan, pampisikal, lalo na pang spiritual, Panginoon. Lahat po ng kanilang pangangailangan ay inyong i-provide, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng aming tinatanggap na biyaya galing sa inyo, Panginoon. Gayon din sa mga pagsubok naming na nararanasan sa araw-araw, na patuloy kaming tumitibay at lumalakas sa tulong niyo, Panginoon. Alam namin na malapit na ang inyong muling pagdating. Humihiling kami ng gabay sa inyo. Ang banal na Espiritu nawa sumaamin, Panginoon. Nawa na pag-aralan namin sa umagang ito ay maitanim sa aming puso at isipan, maging pamumuhay namin. Kaya hindi ay aming maibahagi sa aming mga kaibigan, sa aming mga kasama sa trabaho, sa aming mga kasama sa hanap buhay, mga taong nakapaligid sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Patawarin kami kung kami nagkulang, nagkasala. Ang lahat nito ay aming napaparating. Alang-alang sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa paglalaan nyo ng napaikling oras upang mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Salamat sa tagumpay ng ating Panginoong Hesus, tayo naging kabahagi. Muli naming pinasasalamatan ang ating mga kinigiliw na tagapakinig. Good morning sa inyo dyan sa gitnang silangan. Pinabati natin ng maligayang umaga si Manager Francis Tejano. Good morning, kapatid. Ganyan din yung kanyang kaibigan dyan, yung ating si Governor Earl. Good morning, Governor.
Sarmiento Copol, good morning. Biyahante. Madam Roma, good morning. At sa kanyang may bahay, si Brother Noel Bueno, good morning. Bate family, good morning baby Dansoy. Yung aking may bahay sa Lipa, Batangas. Salamat Brother Boyet sa 3J's Bakery sa tinapay na ibibigay mo. Pinakamasarap po yung pandesal sa buong Mindanao, nagmula sa Zamboanga, Ipil. Maraming salamat ho. Pagpalain ho ang lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon, ang lumalang ng langit at lupa. Pansamantala ho tayo nagpapaalam. Magkita-kita muli tayo bukas ng umaga sa ganito pa ring oras, alas 8, alas 3 sa gitnang silangan. Salamat sa ating Panginoon. Binabati ko nga pala yung aking mga kasamahan, si Salvador, si Jober at si Mark. Good morning sa inyo. At yung aking roommate, si Brother Ronel. Good morning. Salamat.